masayang may kasamang santo sa bahay kasi it anchors the values for the family din. Bonus kung merong dagdag na blessings, pero I think ang mas importante, it brings your family, your community together. So, Pamangkin namin, nung una syempre nung maliliit parang walang pakila. Maya-maya sabi ko sa pamangkin namin, maganda sumama kayo sa prosesyon. Dati ayaw nila kasi ang aga. Parang it's 4 a.m., naging 3 a.m. pa. Fast forward, 3-4 years na, siya pa ang nagsasabi na parang magpuprosesyon na parang hindi ka nagsabi agad. Pero sige. natutuwa din kami na nag-e-effort sa Fresh Flowers kasi yung mga sumasabay sa prosesyon na gusto din nila, inaabangan din nila yung Fresh Flowers. So natutuwa din kami na meron silang nakukuhang Fresh Flowers. Oo, si Chani siya. Tapos, bagong gera, bata pa ako noon. Ang available lang na kwarto doon sa isang tiya ko. So, doon namin dinala. Pagkatapos noon, Nasunog yung bahay na yun. nasunog yung bahay, pinapagawa nila yung bahay nila. Matandang bahay na rin yon yung nasunog. Ito yung next available na bahay. Inilipat dito. Sa MH din Pilar lang yung isa na yun na bahay. Tapos, Early, siguro late 40s, no? 1940s. Hindi, yun yung unang, yung una. Kasi 1945, liberation kasi. Oo. Diba? Sa mga 1940s, Yung- 60s. yung sinasabi mo, yung image na nasunog. Sunog. Yung pagkakalipat dito, nagkasunog doon sa bahay kila Lola Anisha. Siguro Kaya nilikas dito. 60s na? 60s. Early 60s yun. Yes. Yun Hindi talaga natatandaan Kaya okay lang po, okay lang. Oo. Siyempre, sobrang tagal na. Estimate lang. Yeah. Oo. Hindi pa kami pinapanganak. 1960s 70s ako lumitaw, 80s lumitaw. So, kinagisnan na namin, lumaki na kami na tuwing Black Saturday, nag-aayos ng bulaklak, inaayos si pagkabuhay. So, kumbaga, naging bahagi na ng buhay namin yung pag-aayos. So, wala talaga preparation sa amin. reality Namin sa Black Holy Week, walang aalis, Black Saturday, abala. So, taon-taon yun lang, nag-aayos ng bulaklak, nagpapamerienda kami. May mga tumutulong din, hindi lang yung angkan ng Santos. Kaya nga third generation kami, sila second generation. Oo. Dagdag ko yung history ng image. Actually, yung first generation is Severino and Abe Santos. Yung Abe is Manuel, tapos Santos ang lolo-lolo natin. Then after that, nagkaroon sila ng 5 anak. Luisa, Melesio, Cesar, Mercedes, Anisha. Yun. So, yan yung pamilyang second generation. So, ang Ninang Luming, kami nasa ulo ng Mercedes. Okay. Yung sinasabi niya kaninang Anisha, yun yung kapatid nila na bunso. Na originally, doon nanirahan yung santo, pero dahil nagpagawa ng bahay at nagkataong nasunog, nilipat na dito. Which is, okay din namang naiwan na rin dito kasi legitimate santo siya. Diba? Siya yung isa sa original na mga anak din naman kasi. Okay. Pero kung babalikan natin yung history kung bakit nagkaroon ng pagkabuhay, nung araw kasi si Pagkabuhay sa si Panalangin, isa ang may-ari under ng wing ng Santa Maria. Okay. So, yung mga pamangkin ng Santa Maria, which is yung first generation na si Melesio, si Augusto, si Mercedes, si Anisha, saka si Cesar, sila yung mga pamangkin nagpundar kay Pagkabuhay. Minor damages lang. Pag nabangga yung sa may kamay, or yun lang, minor lang. Wala. Basically siya yun. Siya pa rin. Ano na siya bahagi na ng tradition, keeping the tradition alive. Location din ang number one reason ba't nanatili dito. Kami nasa main road. So pag dadalhin sa simbahan, napakadali. Tapos kami na lang ang natitira yata sa mga angkan namin na
na dito pa sa San Mateo. So, kaya nandito. Tapos nasanay na kami, yung pamilya namin, kinagisnan na namin eh. So sa amin, yung iba para bang, ay, Holy Week, aalis ako. Kami hindi. Ito ang definition namin ng Holy Week. Nagbabasta kami para sa pamilya, ng merienda, kasi magsasama-sama para mag-ayos ng bulaklak, makapagkwentuhan, di ba? Tapos devotion na rin talaga for pagkabuhay. Personally, gusto ko rin ginagawa to for the younger generation, yung mga susunod sa amin. Kasi nawawala na itong mga practices na to. So, at least sa angka namin, yung mga mas bata pang henerasyon, nagkakaroon din ng naituro sa amin ng value system. Kasi hindi lang naman siya santo eh. May kaakibat siyang beliefs, may kaakibat siyang traditions and values. Community. Oo, makikita mo. At hindi lang, like I said, hindi lang santos. Meron kaming mga kasama na ever since nakita na namin mula bata pa, tumanda, may pamilya, tumutulong sa amin Sila rin, next generation na rin yung tumutulong. Oo. Sabi nila, dati daw maliliit din sila nung Oo. tumutulong. Ngayon sila na yung punong taga-hatak. Sila yung aregladong pupunta ng 2 a.m., 2:30 para sunduin, para sa prosesyon. Kasi parang kami lang yun, di namin kayang, kami lang, di ba, ilalabas mo. So malaking bagay din yung, yun na, community na talaga yung tumutulong para sa prosesyon, sa pagkabuhay. Hindi namin dinudugtong yung milagro sa pag-aalaga ng santo. Para bang sa amin, inaalagaan namin, wala talaga kaming inaasahan na kapalit. May blessing sa buhay namin, pero we attribute it more to God. It's a devotion, it's a service to the community, to the relatives, to the tradition. Kung may nakukuha kami, actually hindi eh, parang hindi ko nga naiisip na parang binibiyayaan kami dahil nag-aalaga ng santon. Sa akin, hiwala yun eh. Siguro more of we're guided. Or guided. Oo, yun nga, yung pinag-usapan natin because very ingrained sa atin yung Catholic traditions and values. So yung pamumuhay namin guided with the principles of charity, compassion for fellow men. Nakikita ko yung importansya niya, nagiging tulong sa pamilya. Yung sabi mo nga, na parang marami siyang nagiging tradisyon. Tapos pati sa community, kitang-kita mo na parang, lalo na, sumasama ka sa Easter Sunday, yung fresh Yung sa- flowers natin. Hindi, bago pa doon, sa prosesyon, may makikita ka talaga biglang sisingit. Parang pwedeng makihawak lang, talagang panata ako, nahahawak ako. Tapos magro-rosary lang ako. Tapos, pero nakikita niya kasi habang lumalapit na sa simbahan, nagka-crowded yun. Sabi niya, hindi, din na, pag parang nagkakatulakan, mamaya lilipat ako. Sabi niya, hindi, okay lang kung anong gusto mo. Talagang may, halos every year yun, makikita mo na talagang kailangan akong, parang sa kanila, talagang gustong-gusto nila. Importante sa kanila. Doon sila involved, doon sila kumakapit. Pamangkin namin, nung una, syempre, nung maliliit, parang walang pakila. Maya-maya sabi ko sa pamangkin namin, maganda sumama kayo sa prosesyon. Dati ayaw nila kasi ang aga. Parang it's 4 a.m., naging 3 a.m. pa. Fast forward, 3-4 years na, siya pa ang nagsasabi na parang magpuprosesyon na parang hindi ka nagsabi agad. Pero sige, tuloy tayo. Nagkaka-interest. Yun, nagkaka-interest. And pati yung ibang mga pinsan, makikita na parang, oo nga, gusto kong makita. Yun, lumalalim yung paggagayak lang. Nagsisimula siya na naggagayak lang dito. Tapos pag nakita nila nagprosesyon, nakikita nila na parang buhay. Actually, yung Tradisyon. faith natin and tradition. Natutuwa din kami na nag-e-effort sa fresh flowers kasi yung mga sumasabay sa prosesyon na gusto din nila, inaabangan din nila yung fresh flowers. So natutuwa din kami na meron silang nakukuhang fresh flowers pag karon ni pagkabuhay. Highlight ng Holy Week, di ba? Natututo silang din sa kanila eh. Kasama na sa kanilang buhay yun eh. Bahala sila kung ayaw nilang tumulong. Marami na ngayon ang nag-aalaga, di ba? Anong payo niyo? Din eh, parang hahanapin mo din eh. Ako iniisip ko, parang nakasama na sa aming yon sa listahan na meron kaming may santo na yun nga, magbabasta tanungan, ano ba ating lulutuin? Yun concerns. kasama sa aming Menu. Devotion siya. I mean, masayang may kasamang santo sa bahay kasi it anchors the values for the family din.
bonus kung merong dagdag na blessings. Pero I think ang mas importante, it brings your family, your community together. So, lahat ng May Santo, meron laging taon-taon nakikita para mag-ayos niyan eh, di ba? Kung ano mang connection nun. Yun yung I think value ng Santo. At saka yun nga, for your family or your angkan, it keeps the Catholic traditions alive. At nawawala na ngayon eh, kasi lahat disconnected na, di ba? Pero pag may ganun, may anchor kayo.